Hello, welcome sa aking YouTube channel. Kung na-enjoy mo ang mga content ko, please huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notification para hindi mo makalitaan ang mga bagong upload na video. Gayon din kung nakita mong nakakatulong, nakakaaliw ang alinman sa aking mga video, huwag kalimutang bigyan sila ng thumbs up at i-share ang mga ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At gusto ko ring marinig ang inyong mga suggestion, kaya feel free na mag-comment at mag-request kung may mga nais kayong story na mapanood. Maraming salamat. Si Belinda Tracy Lucas ay may kambal na si Brenda. Pinanganak sila noong December 13, 1968. Lumaki sila sa Nacogdoches, Texas. Si Belinda ay napaka-energetic, active at mahilig sa larong basketball. Mahilig ito makipagkaibigan at habang lumalaki ito, ay alam niya na ang gusto niyang tumulong sa ibang tao. Pangarap niyang maging isang nurse, ngunit kumuha ito ng kursong education at maging isang basketball coach. Ang isa pa niyang pangarap ay ang makapag-asawa at magkaroon ng maraming anak. Masaya at maayos ang kanilang pamilya. Habang nag-aaral sa isang local junior college ay nagtrabaho ito dahil sa gusto niya ang maging independent. Noong nagkapera ay umalis siya sa kanilang bahay at nanirahan kasama ang dalawang kaibigan. Na-engage si Belinda sa isang lalaki na nakadate niya simula pa nung high school. Ngunit nagloko ito kaya nakipaghiwalay siya. Naiba ang kanyang buhay na nagdesisyon siyang lumipat sa Stephen F. Austin University kasama ang kanyang kambal na si Brenda. At doon niya nakilala ang kanyang naging asawa na si David Temple. Si David ay nanggaling sa Katy, Texas. Middle child at mahal na mahal ito ng kanyang mga magulang. Sa katunayan ay spoiled ito kumpara sa dalawang kapatid na lalaki. Mahilig din sa sports si David. Katunayan ay isa siyang football player na naging kilala at sumikat sa kanilang bayan. Mahilig mambuli si David maliban na lamang kung ikaw ay teammates niya o malapit na kaibigan. Tinawag siya na Temple of Doom dahil sa ganong pag-uugali. May mga nagsabi na umiinom nito ng steroid sa paglalaro ng football o pag may kompetisyon, kaya masyado itong agresibo sa field. Pangarap niya na balang araw ay mapunta siya sa kilalang paaralan, maglaro ng football at makasama sa National Football League. Pero ang problema siya ay nasa 5'11 lamang, kaya ang mga coaches sa malalaking paaralan ay hindi siya tinanggap. At yun ang naging dahilan kaya siya bumagsak sa Stephen F. Austin University at doon niya nakilala si Belinda. Sa panahong nagkakilala sila ay halos hindi mo sila mapaghiwalay. Si David ang tipo ng lalaki na kapag may kadate o may girlfriend ay ibibigay niyang lahat ng kanyang atensyon, pag-aalaga at pagmamahal. At hindi ito mag-aatubili na makipag-away sa sinumang lalaki na titingin sa kanyang girlfriend nang may mali siya o ngumiti dito. Ayon sa nakakakilala sa dalawa ay maayos at maganda ang relasyon ni David at Belinda. Katunayan ay gusto-gusto ng mga magulang ni David si Belinda. Ang hilig at pagmamahal ni Belinda sa sports ay tumugma naman sa hilig ni David. Ngunit ang mga malapit na tao kay Belinda ay nagsabi na simula nung naging sila ni David ay nagbago ang pag-uugali nito. Kung dati ay napaka-strong ng personality nito, ngayon naman ay sunod-sunuran lamang ito sa gusto ni David. Ang kanyang roommate sa college at ang kanyang kambal ay hindi na masaya sa naging epekto sa buhay ni Belinda si David. Mas lalo itong naging malapit kay David sa tuwing may taong nagsasabi ng negatibo dito. Katunayan parang nilalayo na rin ni David si Belinda sa sarili nitong pamilya. Kung dati ay tumatawag ito lagi sa kanyang pamilya, ngayon ay halos hindi niya na nagagawa. Hindi na rin ito umuuwi sa kanila pag holidays. Naging priority niya si David. Hindi ito naging madali sa pamilya ni Belinda, ngunit nagpatuloy ang kanilang relasyon. Nag-alaga sila ng aso at pinangalanan nila itong Shaka. At hindi nagtagal ay nag-propose nga si David kay Belinda. Kinasal sila noong 1992 bago pa sila magtapos ng college. At nagdesisyon sila na sabay silang kukuha ng kanilang master's degree in education. Dahil sa gustong-gusto ng pamilya ni David si Belinda ay sila halos ang gumastos sa kanilang kasal. Taong 1993 ay natapos nila ang kanilang master's degree at agad na nakatanggap si David ng tawag para sa isang trabaho. At yun ay ang pagiging assistant football coach sa Alif Hastings High School. Masaya si David dahil pangarap niya ang maging isang coach. At maliban doon ang nasabing paaralan ay nasa Katy, Texas.
Si Belinda naman ay agad ding nakapagtrabaho bilang isang special education teacher at basketball coach sa Katy High School. Sabay silang lumipat sa Katy at nagustuhan ng mga kapitbahay si Belinda dahil sa personality nito. Samantalang si David naman ay mailap at hindi nakikipag-usap sa mga kapitbahay, maliban na lamang sa mga Harlan family. Si Quentin Harlan ay isa ding coach sa paaralan kapareho kay David, kaya naging close agad sila. Ang asawa niya na si Tammy ay naging kaibigan din ni Belinda. Ang mag-asawang Harlan ay naging saksi at alam kung ano ang naging relasyon ni David at Belinda, lalo na nung umpisa itong magbago. Naging malapit si Tammy at Belinda. Katunayan ay kay Tammy siya unang nagsabi na may duda ito na nagloloko si David. Ngunit wala siyang pruweba at hindi niya kayang kumprontahin ang asawa. Binaliwala niya ang kanyang nararamdaman at kinalimutan ang nangyari. Taong 1994 ang kanilang buhay tuluyan nagbago nung nabuntis si Belinda sa kanilang unang anak na lalaki at yun ay si Evan. Ipinanganak si Evan noong April 13, 1995. Ito ang nagbigay liwanag at saya sa buhay ni Belinda. Pangarap ni Belinda ang magkaroon ng maraming anak at si Evan ang umpisa para matupad ang pangarap na yon. Si David naman ay sobra ding masaya lalo na at lalaki ang unang anak nila. Ngunit kahit may anak na sila ay parang nilalayo pa din ni David si Belinda sa kanyang pamilya. Katunayan ang kambal ni Belinda na si Brenda ay nagsabing parang sinasadya ni David na ilayo si Evan sa kanilang pamilya. Ang tanging alam lang nila ay sunod-sunuran lang si Belinda sa kanyang asawa, na kapag sinabi nito na huwag gawin ay hindi niya talaga gagawin. Unti-unti nang nakakamit ni Belinda ang pangarap sa buhay, ang maging isang ina, teacher at basketball coach. Kaya mas lalo niyang pinabubuti ang kanyang trabaho. Mahal na mahal niya ang kanyang mga estudyante at lahat ng tao sa kanilang paaralan ay gusto siya. Ngunit kung gaano kasaya si Belinda sa trabaho at sa kanilang anak ay kabaliktaran naman ito pag nasa bahay na siya. Mas tumala ang pagiging dominante ni David na pati ang damit nilang mag-ina ay dapat siya ang masusunod sa kung anong brands ang dapat nila isuot. Napansin din ng mga kaibigan at kapitbahay nila na nag-iiba si Belinda sa tuwing kasama si David. Kung gaano siya ka-independent at masayahin sa paaralan kung saan siya nagtuturo at sa mga kakilala ay bigla itong nawawala pag naandyan si David. At ang hindi nila alam at ni Belinda ay may kakaibang buhay si David pag wala at malayo sa kay Belinda. Si David at Quentin ay parehong nahuhumaling sa isang babae at yon ay si Heather Scott. Isa ding guro si Heather sa kung saan nagtatrabaho sina David at Quentin. Malapit silang tatlo sa isa't isa. Katunayan si Quentin ang unang umamin sa kanyang nararamdaman kay Heather. Ngunit si David ang siyang nagpursigi at ituloy ang panliligaw dahil sa hindi interesado si Heather kay Quentin. Nagsimula ang kanilang relasyon sa pamamagitan ng emails at halos araw-araw silang nag-uusap. At dahil sa hindi nagsusuot ng wedding ring si David sa trabaho, hindi niya rin ikinikwentong tungkol kay Belinda, kaya halos hindi alam ng ibang mga teachers na kasal na pala ito maliban na lamang kay Quentin. Kahit si Heather ay hindi rin alam. Madalas silang lumabas at alam ng mga tao sa paaralan na nagdi-date silang dalawa at walang kaalam-alam si Belinda. Katunayan taong 1998 ay may mga pagkakataong hindi niya kinakausap si Belinda ng ilang linggo. Pinagsasabihan niya din ito ng masama at iniinsulto sa harap ng ibang tao. Sinasabihan niya na mataba ito kahit na alam niyang kakapanganak pa lamang nito. Hindi naging masaya si Belinda, ngunit kahit ganun pa man ay binaliwala niya yun. Noong magkaparehong taon ay nabuntis ulit si Belinda sa kanilang pangalawang anak, at sa pagkakataong ito ay babae, at pinangalanan nila itong Erin. Sobrang masaya si Belinda dahil babae magiging anak nila. Si David naman ay hindi mo makitaan na masaya ito. Katunayan ay hindi ito interesado sa kanyang magiging anak. Hindi rin nabago ang kanyang pakikitungo kay Belinda. Si Belinda ang gumawa ng lahat ng bagay para sa kanyang baby, mga pangangailangan ng baby pati na rin ang pagpipintura ng kwarto. Walang ginawa si David at pag inuutusan ito ni Belinda ay hindi niya ito pinapansin. Di nagtagal ay nalaman din ni Heather na may asawa si David, ngunit hindi siya tumigil at tinuloy pa din ang kanilang relasyon.
Kahit na masakit ang ginawa ni David ay patuloy pa ding lumalaban si Belinda. Kahit niniwala siyang emotional at physical support na nakukuha sa kanyang asawa, binabalanse niya ang pagiging teacher, coach at ina sa kanyang anak. Palapit na ang Pasko at gusto ni Belinda na i-celebrate ito ng masaya at maayos. Matapos ang Pasko ay nagdesisyon ng kambal ni Belinda na pumunta sa Katy mula sa Kansas para puntahan si Belinda dahil alam niya na malapit na itong mga anak. Nasa 8 months na siya noong mga oras na yon. At gusto ni Brenda na sabay sila mag-celebrate ng kanilang birthday ng December 30. At sa ilang araw pa lamang niya na nasa bahay nila Belinda ay nasaksihan niya kung paano tratuhin ni David si Belinda. Ilang beses niya ring narinig na sinasabihan ni David si Belinda na mataba. Hindi rin nakatanggap si Belinda ng kahit anong regalo mula kay David nung Christmas at birthday niya. Ngunit binigyan niya ng kwintas si Heather. Isang araw ay nagpaalam si David na mag-hunting trip. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta at kung sino ang mga kasama. Wala siyang binigay na kahit anumang detalye tungkol sa trip na yon. At aalis siya ng New Year's Eve. Masakit yon para kay Belinda dahil aalis siya kung kailan holiday at baka hindi maabutan ni David ang panganganak niya. At hindi niya alam kung saan ito pupunta at kung paano ito kontakin. Ngunit ang totoo ay lumabas si David kasama si Heather. Pumunta sila sa bahay ng kasama nila sa trabaho dahil sa may party. At habang nasa party ay pinagyayabang pa ni David ang ginawang pangangaliwa sa asawa. January 11, 1999 at kabuwanan na ni Belinda. Kaya hindi ito makatulog dahil sa may sakit din ang kanyang anak na si Evan. Ngunit nagdesisyon si Belinda na ihatid pa rin sa daycare si Evan dahil hindi siya pwedeng lumiban sa kanyang trabaho at ayaw niyang magamit ang kanyang leave dahil gagamitin niya yon pag siya ay nanganak. Kinausap ni Belinda si David na kung mataas pa rin ang lagnat ni Evan ay kung maaaring sunduin niya na lamang ito. Tumawag ang teacher ni Evan at sinabi na lumalala ang lagnat ng bata at hindi kumakain. Ngunit hindi ito sinundo ni David. Tinawagan siya ni Belinda ngunit hindi niya ito sinasagot. Kaya napilitan si Belinda na siya na lang kukuha kay Evan. Umalis ito sa trabaho, kinuha si Evan at inuwi sa bahay. Ngunit kailangan niyang bumalik sa school dahil nung araw na yon ay may parent-teacher conference at kailangan na nandun siya. Tinawagan niya ulit si David at sa wakas ay sinagot nito ang tawag bandang 12:15 at umuwi ito para alagaan si Evan. Bumalik naman agad si Belinda sa paaralan at si David naman ay naiwan sa bahay kasama si Evan. Ngunit hindi ito masaya na kinakailangan niyang umuwi ng bahay para alagaan ang kanyang anak. Pagkatapos ng meeting ay agad na umuwi si Belinda sa kanilang bahay bandang 3:30 ng hapon. Dumaan muna ito sa bahay ng mga magulang ni David para kunin ang sopas na ginawa nila para sa kanya. At ayon kay David, nakarating ng bahay si Belinda bandang 4 p.m. at sobrang pagod ito at gustong magpahinga. Kaya dinala niya si Evan para bumili ng grocery at pumunta sa park para makapagpahinga ng mabuti si Belinda. Ayon sa kanya ay naisipan niyang dalhin pa sa isang park si Evan. Ngunit habang papunta sila sa park ay nauhaw daw si Evan, kaya tumigil muna sila sa isang grocery store na Brookshire Brothers. Bumili sila ng maiinom at ng cat food. Ang sabi niya na nag-iba ang kanyang isip. Imbis na dalhin ang kanyang anak sa pangalawang park ay dinala niya ito sa Home Depot. At nung bumalik sila ng bahay bandang 5:30 ng hapon, ay natuklasan niya ang isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Ayon sa kanya, nang dumating sila ng bahay ay hinayaan niya si Evan na maglaro ng kanyang bike sa garage at pumasok ito ng bahay para ipaalam kay Belinda na nakauwi na sila. Ngunit agad daw niya nakita na basag na ang salamin ng kanilang pintuan. Kaya agad niyang kinuha si Evan at tumakbo sa kapitbahay. Kinatok niya ito at nung binuksan ng kapitbahay ang pintuan, ay agad niyang binigay si Evan sa kapitbahay at sinabi na may pumasok sa kanilang bahay at kailangan niyang bumalik para i-check ang kanyang asawa. Kaya ang kanyang kapitbahay ay ibinigay si Evan sa kanyang asawa at tumakbo din ito palabas para samahan si David at hindi dapat pumasok si David ng mag-isa sa bahay. Batang 5:36 ng hapon ay tumawag ang asawa ng kanyang kapitbahay sa 911 para i-report ang insidente.
At matapos ang 2 minuto ay tumawag mismo si David ng 911 at sinabi na ang kanyang asawa ay pinatay. Harris County 911. My wife is being shot. Oh, jeez. It's got blood everywhere. Okay, sir, is she breathing? No, I think she's already dead. She's 8 months pregnant. Hindi nagtagal ay dumating ang 2 Harris County deputy sa kanilang bahay. Hindi sila agad nakapasok ng bahay dahil ang aso nilang si Shaka ay nasa entrance. Si Shaka ay agresibo at alam nilang aatake ito pag pumasok sila, lalo na at hindi sila kilala. Noong mga araw na yon ay iritable si Shaka, kaya di malayong makakagat sila. Ngunit kailangan nilang makapasok sa bahay agad. Ang isang officer ay nakahanda na halos na barilin ng aso kung kinakailangan. Mabuti na lamang ay lumabas si David ng bahay. Nilagay niya si Shaka sa garage. Pumasok ang 2 officers at tinignan ang crime scene habang inaantay na dumating ang iba pang officers. Noong pumasok ang mga officer ay nakita nila si Belinda na nakadapa sa kanyang closet at may isang tama ng bala sa likod ng kanyang ulo. Wala na ring chance na mabubuhay pa si baby Erin. Madaming dugo ang kumalat pati na rin ang utak ni Belinda. Ayon sa initial investigation ay pinasok ang bahay at ang pagkamatay ni Belinda ay pinaniniwalaan na robbery gone wrong. Ang pinto ay sinira, hinulog ang TV at ang mga drawers ng kanilang mga cabinets ay nakabukas, ngunit walang may nawawalang gamit. Ang wallet, susi at sasakyan at mga alahas ay nakita na hindi nagalaw. Kaya agad na nakakita ng red flags ang mga officers. Pinalabas nila ng bahay si David at pinahintay sa loob ng kanilang patrol car. At doon na siya nagsimulang maging balisa. Sinabi ng mga pulis na kinakailangan ng kanyang statement at hindi naging masaya si David sa ideyang yon. Ayon sa kanya ay wala siyang kinalaman kaya bakit kailangan niya magbigay ng statement. Hindi mo makitaan na na-trauma ito o nalungkot man lang dahil sa nangyari sa asawa at anak. At ayon sa kapitbahay na sumama kay David na pumasok ng bahay, ay nagsabi na hindi niya malang tinawag ang pangalan ni Belinda. Kaya doon na mas lalong nagduda ang mga pulis. Kahit na sinabi niya na ninakawan ng kanilang bahay ay hindi pa rin naniniwala ang mga pulis. Ang unang red flag ay walang nawawala ni isang gamit. Kasunod na red flag ay ang pinto na nasira. Kung nakasaradong pintuan bago ito binasag, ang bubog ay doon makikita sa baba mismo ng pintuan. Ngunit ang nangyari, ang bubog ay napunta doon banda sa gilid malapit sa kanilang living room. Kaya nasabi nila na bukas ng pinto bago ito binasag. At bakit gagawin yon ang magnanakaw? Kung ang pinto ay hindi na nakalock dahil sa nakakabit nga ang susi nito, ay wala silang dahilan para basagin ito. Isa pang red flag ay ang shotgun. Sa sinabi ko kanina, ang aso nilang si Shaka ay napaka-agresibo at kahit ang mga officers ay takot dito. Kung may pumasok na magnanakaw ay malamang hindi ito makakaligtas kay Shaka. Ngunit ayon kay David sa mga oras na yon ay nasa garage si Shaka at nakalak buong araw. Madami pang nakitang inconsistency sa krimen na to. Alam naman natin na pumunta si David at Evan sa Brookshire Brothers at Home Depot. At ang mga oras sa pagitan ng 2 lugar na ito ay halos 20 minutes lamang. Pero ang timestamps na nakita sa surveillance cam sa magkaparehong store ay umabot ng 36 minutes si David. Ang sabi niya ay dahil sa traffic, ngunit naniniwala ang mga investigators na yun ang mga oras na tinago niya ang murder weapon. Isang estudyante sa school kung saan nagtuturo si David ay nakita ang kanyang sasakyan malapit sa isang rice fields na malayo sa 2 lugar kung saan sila pumunta ni Evan. At sa rice fields ng Katy, Texas ay pinaniniwala ang doon niya itinago ang 12-gauge shotgun na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nakikita. May 2 baril na nakita din sa closet ni Belinda ngunit hindi yon ang shotgun. Ayon sa autopsy na isinagawa 1 araw matapos pinatay si Belinda, ay kumpirmadong binaril siya sa ulo gamit ang 12-gauge shotgun na may 00 backshot shells. At base sa findings ng autopsy na ang shotgun ay tinutok mismo sa kanyang ulo base sa pagkalat ng dugo at utak nito. Kung magnanakaw nga ang pumatay kay Belinda, bakit niya papatayin si Belinda sa ganoong paraan?
At bakit ito gumamit ng shotgun? Ay malaki ito at mahirap itago. At bakit sa oras na yon pinasok ng magnanakaw ang bahay? Malamang sa mga oras na yon ay pauwi ng mga bata galing paaralan o mga kapitbahay pauwi na rin galing trabaho. Ibig sabihin ng oras na yon ay maraming tao sa labas. Hindi malayong si David ang pumatay. Kahit ang mga investigators ay yun din ang iniisip. Ngunit hindi pa sapat ang ebidensya na nakikita nila para arestuhin ito. Pag wala ang murder weapon ay mas lalong mahirap sa mga pulis na mapatunayan kung sino nga ba ang pumatay. Doon mismo rin nakatira si David kaya normal lang na makikita ang kanyang DNA sa buong bahay. At hindi naging sikreto sa kanilang mga kapitbahay at mga pamilya at mga kaibigan na isa siya sa pinaghihinalaang sospek. Ngunit walang naniniwala na magagawa niya yon kay Belinda. Sinong mag-iisip ng isang successful na football coach ay papatay sa buntis na asawa? Habang tumatagal na pinag-uusapan ang nangyari ay unti-unti na rin nauungkat ang tungkol sa kanyang relasyon kay Heather. Nalaman ng mga pulis na may iba itong karelasyon sa araw mismo ng autopsy ng bangkay ni Belinda. At naging isa itong motibo na naisip nila kung bakit pinatay si Belinda. Maniwala kayo o hindi, ilang araw makalipas ang pagpatay ay nagtanong pa si David kung kamusta na si Heather. Katunayan hindi lang si David ang suspect sa pagpatay kay Belinda. Si Riley Joe Sanders, isang estudyante ni Belinda at kapitbahay. Napag-alaman na pinuntahan ni Belinda ang kanyang mga magulang at sinabi na lumiliban ito sa klase at panigurado ay hindi siya naging masaya sa ginawa ni Belinda. Hindi yun malaking bagay pero isa yun sa dahilan na nagalit ito kay Belinda. Isang bagay kung bakit ito nasabing suspect ay dahil nagsinungaling ito sa mga pulis tungkol sa kung saan siya noong January 11, kahit na sinabi niya na nasa school siya noong araw na yon. Napag-alaman na gumala ito kasama ang mga kaibigan at gumamit ng marijuana. At 8 araw bago nangyaring krimen ay may pinasok itong bahay na malapit sa kanila. Ang ama ni Riley ay mayroon ding 12-gauge na shotgun, kaya mas lalo pang naghinala ang mga pulis dahil nawawala din ang shotgun at yun ay nahanap sa ilalim ng kama ng kanyang kaibigan. Ngunit napag-alaman na hindi nagamit ang shotgun na yon. Sumailalim sa matinding interogasyon si Riley, ngunit hindi nakitaan na may koneksyon siya sa pagpatay, kaya hindi ito inaresto. Lumipas ang ilang araw, ilang linggo, ilang buwan at taon at hindi pa rin naaresto si David. Ang pamilya ni David na mahal si Belinda ay nanatiling tahimik at hindi gumawa ng public comments. Hindi sila nagmakaawa na tulungan silang mahanap ang pumatay kay Belinda at naniniwala sila na inosente ang kanilang anak. Samantala ang pamilya naman ni Belinda ay humingi ng tulong sa media at investigators na tulungan silang makamit ang hustisya. Lalo pat hindi magawang maaresto ang pinaniniwalaang suspect. Ngunit ang Harris County investigators ay hindi tumigil sa paghanap ng ebidensya at naglaan ito ng maraming oras para makasuhan si David. Lumipas ang ilang taon ay malaya pa rin si David at nagpatuloy sa kanyang buhay na parang walang nangyari. At ang isa pang nakakainit ng ulo ay napag-alaman na pinakasalan niya si Heather. Nagpakasal sila noong June 2001 at sabay nilang pinalaki si Evan. Sa wakas, November 2004 ay inaresto si David. Nagplead ito ng not guilty sa murder charge at nagsimula ang kanyang trial noong October 16, 2007. Lumalabas na ang motibo ng pagpatay ay ang relasyon ni David kay Heather. Mas gustong sumama ni David kay Heather at imbis na makipaghiwala ito sa asawa na buntis ay nagdesisyon itong patayin. Hindi matukoy eksaktong oras kung kailan namatay si Belinda. Ngunit ang defense team ni David ay nagsabi na namatay siya bandang 4:30 ng hapon dahil alam nila na ng oras na yon ay nakita sa CCTV cam si David bandang 4:32 sa lugar na pinuntahan. Ayon naman sa prosecution, si Belinda ay pinatay bandang 4 p.m. pagka-uwi mismo nito galing sa trabaho. Isang patunay ay dahil nakasuot pa ito ng sapatos at ng kanyang uniform nung siya ay natagpuan. Kung nasa bahay na siya mga 30 minutes bago siya pinatay, ay malamang tinanggal na nito ang kanyang sapatos. Dagdag pa ng prosecution sa nakitang scene na nung umakyat na ito ay agad itong pinatay. At kung yun nga ang nangyari ay meron pang 20 minutes si David
para gawin ang plano na sirain ang kanilang pinto at guluhin ang mga gamit. Ang lead prosecutor nagdala rin ng maraming tao para mag-testify sa kung paano tratuhin ni David si Belinda, kasama na ang mag-asawang Harlan. Dinala din nila ang mga unang nagresponde sa bahay at deputies na nandoon sa crime scene at makapag-testify sa pag-uugali at galaw ni David. Sa katunayan ay may 2 pang tao na nag-testify na gumulat sa lahat, hindi lamang sa mga jury kundi sa mga taong nasa loob ng courtroom. At yun ay si Riley Sanders at si Heather Scott. Si Riley nag-testify sa prosecution side para mawala ang duda sa kanya bilang possible na isa sa mga suspect. At si Heather naman ay sa defense side. Ngunit kahit na nag-testify ito para kay David ay hindi naging maganda ang epekto nito at tingin ng mga tao dahil pinakasalan niya ang babaeng naging rason kung bakit niya pinatay ang kanyang asawa. Ang isang bagay na hindi kayang maipaglaban ng defense team ni David ay ang nasirang glass ng pinto. Ngunit ayon sa kanila, kaya nasa gilid ang mga bubog ay dahil nung pumasok na si David ay naitulak ito mismo ng pinto. Pinaglalaba din nila na ang aso na si Shaka ay hindi ganoon ka-agresibo. Taliwas naman sa pinaglalaban ng mga prosecution na masyado itong hyper. Matapos ang 4 na linggong trial, November 2007, si David ay napatunayang guilty sa pagpatay kay Belinda at sinentensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit hindi nagtapos doon ang kaso. Matapos ang ilang taon ng kanyang sentensya, ang friend ni Riley ay pumunta sa investigators at sinabi na kailangan niyang linisin ang kanyang konsensya. Ayon sa kanya ay narinig niya na sinabi ni Riley na ang bahay ng mga temple ay ninakawan at ayon sa kanya ay narinig niya na inatake siya ng aso kaya binaril niya ito at umalis. Kaya naging interesado ang mga investigators. Nirecord nila ang kanyang statement para madala ito sa judge. Sa isang banda, ang isang detective na hindi naman ganon ka-involved sa kaso ay naghahanap ng karagdagan pang ebidensya. At nalaman na merong 1,319 pages ng lumang police reports laban kay Riley. At kung titignan ay mas lumalabas na si Riley ang suspect. Kaya ang defense team ni David ay nagkaroon ng panibagong pag-asa. Kung titignan ay hindi lahat ng ebidensya ay inilabas ng lead prosecutor. Kaya nagsagawa ng hearing at ayon sa dating lead prosecutor ay ginawa niyang lahat base sa batas noong mga panahon ng trial pero hindi sumang-ayon ng judge. Kaya inirekomenda nito na muling buksan ang kaso. November 2016 ang Texas Court of Criminal ay nag-appeal na i-overturn ang conviction kay David. Matapos nito magsilbi ng 9 years sa kulungan. Si David ay pinalaya habang inaantay ang kanyang retrial. Nag-umpisa ang pangalawang trial noong July 8, 2019. At pang-4 na araw habang nasa trial ay inanunsyo ni Heather na nakipag-divorce na ito kay David. Sa loob ng 18 days ay narinig lahat ng mga jury ang mga impormasyon at sa wakas ay kaparehong konklusyon pa din ang kanilang napagdesisyonan na si David ay guilty sa pangalawang pagkakataon sa pagpatay kay Belinda at sa anak nito na si Erin. Ngunit 7 hours na ang lumipas at hindi pa rin sila makapagdesisyon sa kung ano ang magiging parusa kay David. Kaya idiniklara ng judge na mistrial. Ngunit ang mistrial ay hindi nangangahulugan na magkakaroon pa ulit ng buong 3rd trial. Nadali ang trial dahil sa pandemic kaya malaya ulit si David. April 2023 at 24 years ang nakakalipas nung pinatay si Belinda ay nakatanggap ng sentensya si David at yun ay ang life imprisonment. At eligible ito sa parole matapos ang 17 years. Sa kabila ng nangyari ay hindi umalis sa kanyang tabi ang kanyang anak na si Evan at naniniwala pa rin ito na hindi si David ang pumatay sa kanyang ina at kapatid.